So for this time, yung topic natin, all about distributed forces, moments of inertia. So anong meron dito? Take for example, we have, imagine na lang, no, we have a ruler. Yung ruler natin, gawin nating tulay. Palagay nyo, saan yung mas sturdy na structure? Yung ruler natin, gawin natin paganito or paganito. Kung applyan natin ang load, saan yung mas mabibend? Yung paganito or paganito? Mas mabibend yung paganito. No? Ano yung reason na bakit mas mabibend siya? Hindi pa natin alam yung mga equations, pero bakit sa palagay nyo, using your knowledge from statics, sa palagay nyo, bakit mas mabibend yung naka-flat yung surface compared sa nakatayo? Bakit kaya? Alam natin, by experience lang, no? Pero dito sa statics, so dito natin i-discuss. So yan yung tinatawag nating moments of inertia. So far, yung diniscuss natin from chapter 5, na-discuss tayo ng tinatawag nating QX. Ano ba yung QX ulit? This is our QX or QY. Naalala nyo to? Walang nakaalala? Anong tawag dito? This is our first moment of area. No? So ano yung formula nito? We have integral of, kung X to, magiging Y dito times, times dA. Ayan. So ngayon, we have our moment of inertia. Okay? If this here is our first moment of area, the second moment of area is yung tinatawag nating inertia. No? So kung ito yung first moment of area or the first MOA, the second MOA or the second moment of area is yung tinatawag nating inertia. So different yung inertia or moment of area here sa moment of mass natin. No? Sa moment of area, dito natin malalaman gaano ka-sturdy yung material natin kung ginamit natin. No? Sa moment of mass, di ba we have, sa moment of mass is sa ENS 162 pa man yan, no? So sa 162 na natin yan i-topic. Dito sa 161, we have moment of area or yung tinatawag nating inertia. Okay? So ano yung formula nito? If the first moment of area is ito, the second moment of area is just integral of y times y dA. So i-multiply lang natin, or basically that is just integral of y squared dA. This is our inertia. Or yung simple natin is I. So kung y dito, we have here x. No, the same as qx. So basically, ito lang yung equation natin sa chapter 9. Okay? So sa chapter 9, we have moment of inertia of areas, parallel axis theorem, transformation of moments of inertia. Ito sila lahat, meron tayong more circle. So sa chapter 9, parang kalahati lang din yung i-discuss natin. Kasi yung kalahati nito, optional lang, or hindi kasali sa syllabus natin. Some of the topics here is i-discuss sa machine design for the mechanical. No? So ito lang yung i-discuss natin, moment of inertia of areas, parallel axis theorem, and then mass moment of inertia. No? Now, sa natin, sa mga structures natin, di ba makikita nyo yung beam yan? Yung beam natin, yung cross-section is square. Okay? Di ba sabi natin kanina that kung ito yung cross-sectional ng ruler natin, lalagyan natin dito ng weight, and then yung isa, the same yung cross-sectional area, but pinatayo natin, lalaman natin na mas better to compare dito. Mas mabibend to compare dito. No? That is because, if kung sabihin natin yung neutral axis natin nandito, no? The farther away our material from our neutral axis, mas better siya. No, mas better siya. Kasi kung i-sketch natin to sa ENS 164 natin, yung forces applied sa cross-sectional area natin is, sabihin natin ito, no? Linear. Okay, linear. Ito yung form niya. Di ba kung i-bend mo to, somehow yung part dito sa taas is nako-compress. Dito sa baba is na-i-stretch. No? So dito we have, kung i-sketch natin dito, kung i-bend natin to siya, meron tayong ruler na paganito, i-bend natin to siya, yung mga forces natin sa taas nakaka-experience ng compression. While dito sa baba, nakaka-experience ng tension. Okay? So kung titingnan mo to, kung ito yung neutral axis natin, by the way, yung neutral axis, madidiscuss natin yan sa ENS 164. It is a point or a line sa beam natin wherein wala siyang nararamdaman na any compression or tension. No? So sa pagkuha ng neutral axis, madidiscuss natin yan sa ENS 164. So assume lang na alam natin yung definition ng neutral axis. In this case, kung ito yung neutral axis natin, the point wherein walang nararamdaman ng compression at tension, sa upper portion natin, nakaka-experience yan ng tension. Compression.
No? Ma-imagine nyo naman, no, kapag i-ano ko to siya, i-bend ko to siya, yung nasa taas, compression. Yung nasa baba, nakaka-experience ng tension. Ma-imagine nyo? No? So, ayan. So, kung makikita nyo to, kung ito yung, sabihin natin, linear, no? Yung change ng, ng compression at saka tension natin. Dito sa neutral axis, 0. Then, lumalaki ng lumalaki ng lumalaki until nasa outer na. Kung titingnan mo dito, kung nakapatumba to, ayan, paano natin i-drawing yung compression? Sobrang liit lang, no? Compare dito. Ayan. So, ito yung amount ng compression na mararamdaman niya, no? So, the further away our material from the neutral axis, mas better siya. So, therefore, kung nakapatayo to, ayan, mas better yung design na to. No? Kasi, mas nalalakihan pa niya yung amount ng compression na mariresist niya. Compare dito, no? Dito, ang liit lang. Nga na. So, ayan. Kaya, ano natin sa construction, before, it's a breakthrough nang nalaman nila yung mga I-beams natin. No? Mapapansin nyo na ano yung mga metals na ginagamit natin sa construction? In a shape of rectangle ba? Di ba hindi? Kung mapapansin nyo, yung cross-sectional area ng beam natin is in a shape of ganito. Di ba napapansin nyo yung cross-sectional area ng mga beam? Para siyang tatlong plate, no? Isang plate sa baba, isang plate sa taas, and then may plate sa gitna na nakatayo. Pag ganito. No? Kasi ini-increase niya yung amount ng area that is far from our neutral axis. And by that, increasing the amount of area that is far from neutral axis, ini-increase mo yung strength ng material mo. No? So, di ba, na-discuss din natin, for example, ito, no? Di ba, sa pagkuha ng Q natin dito, sabihin natin QX, that is y, integral of y, dA, no? So, yung y natin is just the distance from the point na in-evaluate natin. Ayan, this is our dA, no? And this is our y. I-multiply mo yung dalawa, i-integrate mo, yan na yung QX natin, no? Now, kung lalagyan ko to ng squared, ayan, i-multiply ko pa to ng another y, magiging ix na siya. And then kung gusto kong hanapin yung inertia ng whole system ko, i-sum up ko lang lahat ng product ng y squared at saka dA natin. No? So ayan lang. So increasing this one, makikita nyo that y is directly proportional to our moment of inertia. Therefore, increasing this y, increasing the distance away from our neutral axis would increase our second moment of area or the inertia. No, so makikita nyo na naman from the formula, no? They are directly proportional. So increasing the distance would increase the amount of inertia. Okay? But here, yung inertia natin is hindi siya independent or hindi siya material property. Sabihin natin hindi siya material property na not all the time na yung inertia natin is the same if kung the same yung structure at saka yung material property natin. So, yung inertia natin is nababago-bago. Depende kung ano yung axis na ginagamit mo. So, kung yung axis mo na ginamit is itong neutral axis, so yung yung distance mo from here to here is y. Now, what if yung gamitin kong axis is dito sa bottom? No? So, the distance from here papunta sa bottom mas malaki. No? So, hindi all the time that even though the same yung area natin, cross-sectional area natin, and the same yung material natin, the same na yung inertia. No? So, depende pa rin sa axis na gagamitin natin. Yung mga inertia natin, ito siya, di ba, may integration man to. No? So, we need to evaluate this one. But sa book natin, available na yung mga na-integrate na mga equation. No? For mga regular na mga shapes. For example, we have circle. We have, we have triangle or we have parabola. So, ito sila is na-integrate na, but yung natin, yung neutral axis na pinili natin is at its centroid. No? So no need na anong tawag dito, i-evaluate natin to na expression. Kaya available na yung mga formula sa mga regular mga regular shape polygons. All we need to do is to memorize, no? Pero kung hindi mo to memorize, mag-evaluate ka talaga, no? Pero sa exam natin, i-allow ko na magdala kayo ng index, no? Para hindi na mag-memorize. And then ano pang meron dito? Na sir, what if sir yung inas sa exam is yung inertia natin, gusto kong kunin na inertia is yung ginamit kong axis is nandito sa baba. No? So ano yung gagawin ko? Yung available lang sa book or available lang na nasa index ko is itong nasa centroid ko. So ano yung gagawin ko? So dyan napapasok si parallel axis theorem. So familiar kayo nito? Na-discuss natin to last time, no, sa chapter 5. But for this one, yung equation natin is YDA pa. Wala pang squared.
So this time, the same pa rin yung gagawin natin, no? The same expression ay the same figure, but yung y natin dito is meron ng squared, no? So, yung way ng pag-solve natin, sa pag-evaluate natin ng area, nahahanapan natin ng area, the same pa rin sa chapter 5 natin, yung sa centroid na topic, sa integration, no? But dito, yung expression lang natin may squared. So, parang walang kaibahan, no? Nilagyan lang natin ng squared dito. So, basically, this topic is parang repeated lang. Nilagyan lang natin ng squared dito. No? So, yung additional lang dito is yung pag-integrate lang natin na may squared. No? So, parang hindi to bago. If we have an expression, no, na, for example, meron tayong area dito. And then, yung nakuha ka dito ng elemental area dA. No? And then, meron tayong x-axis at saka y-axis natin. In order na makuha natin yung ix natin, ix means yung y natin, the moment arm, is dito naka-rotate, no? So, ayan lang. So, ix, therefore, yung ginamit mo moment arm is y. So, this is integral of y squared dA. So, kung dito ka naman sa x yung ginamit mong moment arm, yung makukuha mo si iy, integral of x squared dA. So, dito mo makikita, no, kung yung material mo is mas rigid siya, kung mas malaki yung second moment of area natin or inertia. So, evaluate lang natin to. Actually, dito sa 161, yung gagawin lang natin dito is isolve natin si I. And then yung application ng inertial natin, dito na sa ENS 164. Saan ba natin ma-apply si I natin? So si I is pwede nating i-apply sa tinatawag nating deflection of beams. No? Di ba yung sabi natin kanina na mas malaki yung I, ibig sabihin mas resistant siya from bending. So sa ENS 164, yung formula ng deflection natin, we have d squared v over dx squared is equal to m over ei. No? So yan yung deflection natin. The amount of moment times the e times the I. So yung I natin is yung inertia, while yung e natin is yung modulus of elasticity natin. No? So ano yung, di ba magagamit natin yung I dito? So yung I is, mas malaki to, makikita mo na they are inversely proportional. No? Inversely proportional sa deflection natin. Yung I natin is for the shape ng material. No? Kung pipili ka ng material mo, dalawa yung kailangan na i-consider. One is yung material property and the second is yung shape ng material mo. No? Kasi yung shape ng material mo nakaganito, mas mabebend siya. No? So, in order na yung material mo, malalaman mo yung deflection niya, is meron tayong dalawang kailangan. Yung I dito is for the shape, and then yung E natin dito, the modulus of elasticity, dito makikita kung ano yung ginamit mong material. Steel ba? Aluminum ba? No? So, ayan lang. So, dalawa yung kailangan, no? Klase ng material and then sa shape ng material. Okay? Another application nito is yung critical buckling. So, dito din, ENS 164 pa rin to, no? Formula nito is PCR is equal to pi EI over L squared. So makikita nyo that yung I natin dito is kailangan pa rin hanapin in order na masolve natin yung critical buckling natin. The load for critical buckling. So saan ito ma-apply? So kung ito yung beam natin is in-applyan natin ng force na paganyan, dito naman yung critical buckling natin, if we have a column and then applyan natin ng force na paganyan. Mababakal ba siya? No? Mabebend ba siya? Maganito ba siya? No? Maingana ba siya? No? Ma-imagine nyo? So ito, yung application ng load pag ganito, dito naman is, kung yung beam natin, gawin natin column. No? So ayan, and then ito, column. Yung haligi natin. No? So importante na master mo magkuha ng inertia. Kasi ito, pagkuha mo dito is step 1 lang to para ma-solve yung mga ganito. Okay? So basically, easy lang naman to. So far, yung diniscuss natin is kinuha natin yung inertia with respect sa x-axis and with respect to y-axis. Now, how about z-axis? Z-axis. Anong meron dito sa z-axis? So yung z natin, yung inertia natin along this z-axis is yung tinatawag natin na polar moment of inertia. No? So yung polar moment of inertia is basically integral of r squared dA. No? So, sa ano natin, sa calculus, ano pa tong equation ng circle? Di ba, r squared is just equal to x squared plus y squared dA. No? So, this is just integral of x squared dA plus integral of y squared dA. Now, ano pa yung x squared dA? This is just the iy.
How about this one? This is just the Ix. So the polar moment of inertia is just the sum of Ix and Iy. Now, ano naman yung magbibigay ng, or information na magbibigay, bakit kailangan pa natin ito mahanap? No? So yung ano natin, angle of twist natin, another application na naman to sa 164, no? Angle of twist natin is just TLJG, no? So in order na makuha yung angle of twist, we need to solve for the J. No? Ano ba to yung angle of twist? So yung ano natin, yung material natin, di ba, nilagyan natin ng force pa ganito. Meron ding force na pa ganito. No? What if yung force na nilagay ko is a twisting moment? No? Or yung tinatawag natin torque. No? So yung pag twist natin dito, circle man to, no? And then kung lalagyan natin ng twisting, yung axis niya na pa ganito somehow would rotate at an angle, no? This angle here is what we term as the angle of twist, no? And knowing that angle of twist is inversely proportional to our polar moment of inertia, meaning that if yung polar moment of inertia natin malaki, ibig sabihin yung angle of twist natin maliit. Kung yung angle of twist natin maliit, ibig sabihin yung material natin would somehow resist the twisting motion of the moment applied. No? So ayan lang, mas malaki yung polar moment of inertia, ibig sabihin, mas mahirap siyang i-twist. No? So ayan lang, we have the inertia along X, inertia along Y, and inertia along Z, which is also called the polar moment of inertia, which is just the sum of Ix and Iy. So ayan lang. Now another application ng Ix natin is yung tinatawag nating radius of gyration. Basically, yung radius of gyration is ito lang yung concept nito, no? If we have an area, and then ito siya is papalitan mo ng isang area lang na manipis, kung ito sa papalitan mo ng area na thin strip, no? Wherein the same yung I nila. Ito lang yung formula ng radius of gyration, no? Yung area dito is palitan mo ng thin strip na wherein the same sila ng I. So ayan lang. No? Kasi for example, we have different area. Ito yung area natin. And then we have another area. Ayan. Now, kung ito siya is papalitan ko ng thin strip, ayan, and then yung makukuha kong thin strip is nandito sa taas. Mas malayo yung distance nila compare dito. Ito mas malayo compare dito. So ibig sabihin yung material natin mas better ito, no? So ayan lang. So equation, substitution lang to, no? Sige, let's have an example para mas maintindihan. Ito naman yung importante, no? We have this one. For the rectangle shown, compute the radius of gyration kx with respect to its base. So sulat lang natin, no? Ano yung formula? Yung radius of gyration natin, we have x, or diretso na, square root of Ix over. So sige, this is equal to, ano yung area nito? This is just base times height, no? B times h. How about yung Ix natin? Ix. Ano yung formula ng Ix natin? We have integral of y squared dA. So ayan lang. Ano yung dA natin? dA natin is the elemental area of our strip. So kung ito yung strip natin, this is the dA. Okay? So ano yung shape niya? Rectangle. So ano yung formula ng area? We have base. Ano yung base niya? Base niya is B. Ano naman yung height niya? Okay. Oh, ano yung height niya? It's dy. No? Maliit lang, elemental. So substitute lang natin dito, integral of B times y squared, yung area natin. Ay, wait lang. This is just y squared times, ano yung dA? We have B times dy. So this is just B integral of y squared dy. Evaluated from, so since nasa y tayo, that is from 0 to h. No? So evaluate natin to, this is just B times y cubed over 3 from 0 to h. So this is just 1/3 bh cubed. No? So ayan lang. Substitute natin dito, we have 1/3 bh cubed. So cancel yung b, cancel to, magiging squared to. So this becomes square root of 1/3 h. Di, napalabas. So ano na lang. This is just equal to h over square root of 3. No? So, sige. Easy pa na kay rectangle pa man. Another example, we have this one. So anong sabi dito? Determine the moment of inertia of a triangle with respect to its base.
So ano yung base ng triangle? Ito siya. So ano yung hinahanap? IX, IY? IX, no? So kung ito siya is very, very, very small rectangular strip, somehow, yung shape nito is parang rectangle na din. No? Rectangle. So ito yung DA natin. How about ano naman yung height niya? This is DY. And then how about yung base niya? Ha? Hindi yan DX, no? O sabihin natin L na lang. No? Nandito yung L. So sige, evaluate natin, no? Ano yung formula? IX is just integral of y squared dA. So we need to know ano yung y. Ano ba yung y? dA na lang muna. Ano yung dA? dA is just L dy. But yung L natin is somehow hindi siya constant. Nati-change siya kapag binago natin yung strip natin. So therefore, this one here should be expressed in terms of y. Kasi nababago, hindi yan constant. Yung constant lang dito is si b at saka si y. So we need to transform L in terms of y, h, and b. No? So ayan lang. So ano yung L natin? Palagay nyo. Paano natin i-transform si L na maging in terms sa y? Ano yung mga makikita yung relationship dito? No? Pwede tayong gumamit ng similar triangles. No? Kasi kung i-drawing lang natin yung triangle, no? Ito. So itong triangle na to is somehow similar sa triangle na to. No? Itong triangle na to, yung base niya is L. Yung malaking triangle, yung base niya is B. Yung height nito is, okay, H. And then yung height nito is, okay, H minus, okay, Y natin. Sir, bakit Y? Y, kasi yung distance niya from the base papunta dito na point, this is Y. Okay? So, by similar triangles, L over B is just equal to this 1 over H, no? So, therefore, L is just H minus Y times B over H. So, ayan lang. So, isimplify na lang natin to, no? This is just B minus B over H, Y. Okay? So, ayan. So this one here is B minus B over H, Y times dy. So substitute lang natin dito. We have integral of, dito na lang sa baba, Ix is just equal to integral of y squared times B minus B over H, Y dy. Yan. Sige, integrate natin to. Ano to? We have 1/3 B, Y cubed. And then how about this one? This is negative B, ay 1/2, no? 1/2. We have 1/2 B over H, Y squared, evaluated from what? Nasa Y man tayo, so that is from 0 to, ha? Anong 1/4? Ay, to the, may squared pala to, no? This is 1, Y to the 4, and this is, hindi na distribute. Sige, sige. This is from 0 to H. So, solve lang natin to. We have 1/3 BH cubed minus 1/4. Cancel yung isang H, no? BH cubed pa rin to. Tama? So, 1/3 minus 1/4. Pila man? 1 over 12. 1 over 12 BH cubed. Ano lang, no? Easy? Easy rin, no? Parang calculus lang to. Integration lang dito. Yung ENS 161 dito is substitution lang sa formula, no? And then the rest is calculus na. Meron ba yung question? Wala? Proceed tayo for the next example. Sige, ito. Determine the centroidal polar moment of inertia of a circular area by direct integration. Using the result of part A, determine the moment of inertia of a circular area with respect to a diameter. So dito, dalawa yung hinahanap, no? The first one is determine the centroidal polar moment of inertia of a circular area. Kung sabihin natin centroidal polar moment of inertia, ibig sabihin is nandito sa centroid. Ano daw yung moment of inertia natin dito sa centroid natin, no? Kung centroidal. So sige, ano yung formula natin? We have our J is equal to the integral of R squared, no? Pero yung ginamit niya dito is in terms of U. So sabihin na lang natin, U na lang to, no? Kasi yung R natin dito is an exact value, no? Ito yung integration natin dito is itong U natin is hindi exact, no? At any arbitrary distance from our centroid, no? So this is U squared dA. So ano yung kailangan natin dito?
we need to know dA para ma-substitute natin sa formula natin. So ano yung dA natin? So yung dA natin, yung kinuha natin dito since polar, kung Cartesian tayo, we have rectangular. So since ito polar, yung magiging shape ng strip natin is circular, no? So ito yung strip natin. So paano natin makukuha yung area nito? Sige, sa palagay nyo, paano natin kunin yung area nito? So all we need to do is, putulin natin yan. Kung puputulin natin yan, and then i-straight natin, ano na yung area niya? That is in a shape of a rectangle. Now, ano naman yung height ng rectangle natin? We have du, and then ano naman yung length ng rectangle natin? That is just the circumference. Ano yung circumference ng circle? We have 2 pi. In this case, this is u, no? So 2 pi u. So therefore, yung dA natin is just base times height. Yung base natin is 2 pi u times the height na du. No? So substitute lang natin dito, we have integral of u squared times 2 pi u du. So this is just integral of 2 pi integral of u to the 3 du. Evaluated from what? From 0 to? Okay, from 0 to r. So this one here, we have 2 pi r to the 4 over 4. Tama? Ayan lang. Or simply, sulat na lang natin, no? Simplify lang natin. We have 1/2 pi r to the 4. So, ayan lang, no? This is our letter A. The centroidal polar moment of inertia. How about sa letter B? Anong sinabi dito? Using the result of part A, determine the moment of inertia of a circular area with respect to its diameter. So, with respect dito sa diameter natin, no? Itong sa x at saka sa y natin. Sabi dito, using the centroidal polar moment of inertia. So, yung formula natin, ano yung formula? J is just Ix plus Iy. So, ito yung mga hinahanap natin dito. So, ayan lang, no? Kung makikita nyo dito, yung Ix natin, ano yung in-evaluate natin dito? Circle, no? Kung ito din, kunin natin to, circle pa rin. Somehow, yung Ix natin at saka yung Iy natin, the same sila. No? Hindi naman na-change yung, for example, yung sa I natin dito, no? Yung Ix niya is not the same with Iy. Makikita nyo naman, no? So dito, since circular to, yung Ix natin the same sa Iy. So basically, pwede natin tong gawin as 2Ix. No? So ano yung polar moment natin? We have 1/2 pi r to the 4 is equal to 2Ix. So therefore, yung Ix natin dito is 1/4 pi r to the 4. So ayan lang. Any questions? Wala, proceed tayo. We have another example here. So ito, balik naman yung example, no? Sa centroid, parabola natin. I-repeat lang natin dito. So kung maalala nyo, yung ano natin, yung itong problem na to, di ba, yung Qx natin is just equal to integral of y dA, no? Since Ix na yung hinahanap natin dito, this becomes y squared dA. So ito siya, na-solve na natin to sa centroid, itong problem na to. So mag-integrate na naman tayo ng naka-squared lang. So walang bago dito, no? Na-squared lang. Sige, yan, solve natin to. Ano yung Ix? We have integral of y squared dA. So we need to know ano yung dA natin. So since sa base tayo nagbase, ito, ano yung shape ng elemental strip natin? Pag ganito. No? Kasi yung moment arm natin is itong y. Okay? Sige, kunin natin yung Ix at saka Iy. Start na lang muna tayo sa sa Iy. Para mas madaling intindihin, no? So kung Iy tayo, the formula is integral of x squared dA. So ano yung dA natin dito? dA natin dito is pag ganito na. No, kasi yung moment arm natin is itong x. No? Ano yung value na to? This point here, this point is point xy. Tama? So ayan lang. So sige, kunin natin yung dA. Ano yung dA natin? dA is just, ano yung shape natin ng dA dito? Rectangle. So ano yung base natin? Okay, dx. Ano naman yung height natin? Okay, this is y. No? Yung height niya y. So ayan. So therefore, yung dA natin is just y dx.
So substitute natin dito, integral of x squared times y dx. Now sir, hindi to ma-integrate kasi meron tayong y. So we need to find the relationship of y in terms of x para integrable na siya or able to be integrated. So yun, ma-integrate, no? So ano yung relationship ng y natin? Okay, we have y is equal to kx squared. Yung k natin dito is constant. So dapat i-in terms natin sa mga exact values natin. No? Yung k natin dito is a variable. So dapat i-in terms natin to sa exact values. Ano yung mga exact values dito? We have a and b. So if y is this point, no? Ano yung point na to? We have a, b. Point a, b. So if x is a, y is b. So substitute natin dito. If x is a, y is b. Therefore, k is just b over a squared. So ayan lang. So therefore, ito, pwede natin itong isolve, x squared. Ano yung y natin? Y is just k times x squared. So ano yung k? We have b over a squared times x squared dx. So ano yung evaluation natin dito? Limits from 0 to, from 0 to a. Kasi along x tayo, x. So from 0 to a. Sige, solve natin to. We have b over a squared times x to the 5 over 5 evaluated from 0 to a. So this becomes, ilan isa? Ano yung a natin? A to the 5 minus 2, we have a to the 3 times b then over 5. So this is our IY. Klaro? How about kung hinahanap si IX? IX naman tayo, no? Erase natin to. So kung hinahanap si IX, maglalagay tayo dito ng horizontal rectangular strip. Ano yung formula ng IX? Integral of y squared dA. Now yung dA natin, ano na yung formula? So we have, yung height niya is dy. Ano naman yung base niya? This point here, ano yung point na to? This point is x, y. So ano yung value nito? So if the distance here is x, so this distance here is a minus x. No? The whole distance is a minus x, we have a minus x. So therefore, yung dA natin dito is just equal to a minus x dy. So substitute natin dito, no? Integral of y squared times a minus x dy. So hindi pa natin ito ma-integrate. In terms natin sa y. No? So ano yung value ni x natin dito? Na-erase. Ano pa yung formula? Wait lang ha. Solve na lang nato balik, no? Yung y natin is b is equal to k a squared. So yung k natin dito is b over a squared. So yung x natin dito, x squared is equal to y over k. So yung x natin dito is positive negative square root of y k. Then substitute pa ito. Naghanaan niyo eh. Sobrang taas nito, no? IY na lang hanapin. Sige. Y over b a squared over b. So this becomes integral of y squared a minus the x is square root of a square root of y b dy. Simplify lang natin to. Wala ba yung mali sa substitution? Tama lang, no? Sige, simplify natin to. We have ay squared minus b natin a over square root of b na lang, no? Y to the 3 over 2, no? Then this is dy. So integration nito, we have 1/3 ay cube minus, dili, 1/2, sorry. Cube pala, cube, sorry. Minus a over square root of b, then y plus 1, ano? Ito? 2 over 5. Ito? Ay, okay, 5. Kay dalawa, no?
So this becomes plus 2, 7, no? This one is 7 and this one is 7. Ito lang, no? Evaluated from 0 to b. So this becomes 1/3 ab cubed minus 2 over 7 a over square root of b. b to the 1/2 na lang. 1/2 so magiging ab 5/2. Okay? Ay, wait lang. 6 pala, minus 1. 6 so magiging 3 to. Ah, pwede pa ni ma-minus. Sorry. Ilan ni siya? 1/3 minus 2 over 7. 1 over 20. 21, no? 1 over 21? 1 over 21. So, ito yung final answer natin. Kung nandugay na ka mag-integrate ba, kayo sa'yo mabaylo ni mo ang derivative of integration. Sige. So, do you have any questions here? Proceed tayo sa parallel axis theorem. So, ayan lang, no? Basically, ito lang yung formula. Yung mahirap na part dito is yung pag-analyze dito na part.